Paolo Avellino sasabak sa sinulog ng hindi raw kasama si Kim Chu. Magkahalo ang Hindi tayo reaksyon ng mga sure. pani nang malamang dadalo si Paolo sa sinulog ngunit wala si Kim. Ani kasi ng mga ito ay posibleng wala si Kim rito lalo pat last year lamang ay magkasama ang dalawa rito kasi natatandaan niya natin, di ba nung last year, di ba dun sa isang bake shop, di ba ni-represent yan ni Kim dahil siya ang endorser niya. Pero hindi tayo Correct. sure eh. Kasi every year kasi si Kim, nagpupunta dyan dahil syempre patron saint nila ang Oo, tsaka dyan talaga siya eh. Ako Nazareno feeling- tuloy ang Santo ano, Niño. Santo Niño. Ako feeling ko pupunta siya. Feeling ko lang kasi ano naman lalo 'di ba may business siya doon, 'di ba? I think it's about yun yung mas magandang time na magpunta siya roon, lalong mas maraming bibili ng product. Malay mo magkaroon ng sariling float kung carry na. Malay nyo naman, di ba ang kanyang negosyo? Kaya ngayon di ba ang Little Bunny? yung bagay, 'di ba? Yes, House of Little Bunny PH o yung bagay, baka magkaroon sila ng float dyan o di makakapag-promote si Kim dyan. Pero magkano ba? Medyo mahal kasi pagpapagawa ng float Oo nga. Saka Hindi ko mahal alam din kung magkano. Siyempre, ano yung promotion yun eh. Pero sabi nga gano'n, mahal daw ng TF ni Paolo dyan. Pero Talaga? kasama sa kontrata. Pero malay din malaking natin. ano naman kasi yun. Malay din natin, baka Malaking naman sumama brand. si Kim sa ABS-CBN float. Or sa Ignacia Group. Napakaaga pa naman. Kung hindi man, di at least makikita naman natin tong dalawang to. Hopefully makita natin tong dalawang ito na kahit si Paolo lang ang nasa parada, meron silang time para magkaroon ng meme, di ba? Ay, meme time. Oo. Ako gusto ko siyang makita kasi 'di ba laging kinikwento ni Kim na part talaga ng buhay niya ang sinulog. Nung dati 'di ba nanonood lang sila, yung talaga nakikipagsiksikan, tinitignan yung mga float. O ngayon 'di ba siya na yung inaasam na makitang pumaparada. At siya na yung tumitingala. Siya na yung tinitingala. Hindi na siya yung tumitingala. Siya na yung kumakaway from the top, tapos dati kasi dito sa ground gumaganon siya. Pero ikaw ba naniniwala ka na nung December Baguio, Cebu at ano sila? Kasi kung sa Cebu, Nag-Baguio ba sila? pwede silang magbagyo. Pwede magbagyo nang walang nakakita. Kasi wala namang Ayun naman, eroplano. yun nga sinasabi ko. Kung Diretso na yun sa bahay. Tsaka Correct. hindi naman sila lalabas para mag-dinner. Para siguro magkaroon sila ng time para sa pamilya. Ngayon ang tanong, ano bang nauna? Baguio or yung kanilang beach or ang kanilang Europe getaway? Yun ang tanong natin. Pero ako, parang feeling ko, nagbagyo muna itong dalawang ito. And then Ako saka din, sila- tingin ko din, Baguio muna. Ano daw yun? Hindi, Cebu muna dahil because nag-shooting sila ng di ba? Serya na sila. And then nag-Baguio. At saka lang nag-Norway. Oo, nag-Norway talaga. Pero saan Meron man nagsabi saan kasi sumingit din yung Iceland Saan sumingit din yung beach? Oo. Diba? Baka bago sila. Bago Bago. sila nag-Europe. Kasi parang nakakaloka naman yung pagkatapos ng Europe, biglang nag-beach sila. Ang init, di ba ba? Ganon muna yon. Kaya di ba parang fresh na fresh si Kim? Yes. Parang kagaling niya lang sa freezer. Uy, ang daming kinilig nung pinag-usapan natin yung mga labing-labing daw nila. Ba't parang approve sila doon? Sa labing-labi. Yes. O na magkayakap sa pagtulog itong dalawang ito sa Europe. Ayoko muna sabihin kung ito ay sa Norway or sa Iceland. Marami kasi nagpapabida ngayon pero abangan na lang natin katulad sinasabi. Ako nag-aabang din ako eh. Wala na nga ako masyadong may sulat di ba? Dahil super abang na rin tayo. Pero yung iba talaga na paano kaya sila nakakuha ng mga impormasyon, ng mga detalye? Well, Pero yung iba talaga sakto alam na alam nila eh. yun nga. Ano nangyayari? Hindi, natutuwa lang ako doon sa reaction ng mga netizens after natin pag-usapan yung live-in na kumbaga yung iba siguro magre-react pero talaga ang Kim Paulancia parang pabor Aprobado sila, na. aprobado sila doon sa gano'n. Di ba nagagalit? Activity yung imagination nila. Nagagalit pa nga sila sa atin. At natatandaan ko nung banggit natin yan tungkol sa live-in na yan. Marami nagalit na hindi naman daw dapat kinukonsinti yung mga ganyan. Pero ngayon, ang Kim Paulancia, isa ng reaksyon kung saan sila magiging masaya, kung saan sila mas
makikilala lang ang sarili na ang isa't isa, go lang. After all, sila naman na magsasama eh. Hindi naman, tayo naman ay nasa paligid lang, tayo naman ay nakatunghay lang, at tayo naman ay umaasa o tumaasam lang na magiging mas makulay at mas masaya pa ang kanilang pagmamahalan. Ako ang medyo lang ako, yung di ako sure, yung sinasabi, ini-insist nilang kasal na, parang medyo malabo. Yung nagpakasal yung dalawa. Kasi syempre, madali namang makahanap ng record pagkasal na, di ba? Meron nga Being nag-viral. sa Las Vegas man yan or kung saan man bansa, malalaman mo pa rin. May naglabas nga sa X-Media, nakalimutan ko, pero hindi ko na siya masyadong pinatulan. May ganong kamay. Oo, yan. Yung dalawang Isa nga yan nakaganon. Yung isa kay Kim daw. Hindi daw kay Kim na merong engagement. Correct. Na merong engagement. Yung kay Paolo naman dito na parang may kasal or something. Ganon. Sabi ko, pinahulaan lang naman. Kanino ba tong kami na to? Kay Kim ba? Or kay Kim and kay Paolo ba? Or sa Yes. iba? Kasi nga, kinunan din sa Snow. Pero, yun nga, pinagtatalunan na kasi parang merong certain tato sa kamay na dapat makita kay Paolo, yung sa kamay ng lalaki. Oo. So, medyo nagtatalo-talo sila Meron- tungkol doon. Meron kasi dito si Paolo na tattoo. Yun nga yung pinag-uusapan nila. Pero ang galing, no? Umabot talaga sa Daliri. ganun na parang, sa kanila ba muna yun? Yun ang tanong. Kasi bigla na lang lumabas, nakita ko yung picture ng Kim Pao, and then katabi nun yung kamay. Marami kasi pumipilit na secretly married na raw tong si Paolo at saka si Kim, at hindi daw to magli-live-in kung hindi pa raw sila kasal at secretly married. Pero kung secretly married sila, dapat may lumabas na to kung dito sa Pilipinas. Dahil hindi po pwedeng mapansin yan sa opisina ng isang mayor or kung saan man. Pwedeng itago lang ng konti, ng mga Oo, ilang pero yung matagal na itatago, hindi. Kung sila man ay kinasal sa isang bahay na pribado, pwede. Pero parang hindi naman siguro gugustuhin ni Kim na mag-secretly married sila nang walang kasamang pamilya, walang kasamang mga kaibigan na sila lang dalawa. Kung sa Las Vegas yan or sa US pwede. Pero marami makakita dyan yung dalawang yan Ako, kaya nga yun ang medyo duda ko. Kaya lang talaga ang daming nagsasabi, daming nag-i-insist. Parang mahirap lang paniwalaan, lalo na pag 2024 yung pinag-uusapan. Kasi pag tinignan mo yung schedule nilang dalawa, feeling ko hindi nangyari yung kasal na iniisip nila. Lalong-lalo na ng 2025 Kaya nga, na hindi sila nagpapahinga. Well, Siguro dahil nagbunsod ito ng chika ng ganyan, doon sa mga atat na atat ng gustong-gusto maikasal itong dalawang ito. Wag muna, hayaan nyo muna sila ma-enjoy kung ano man ang meron sila ngayon. Ngayon, nakakatawa yung pasigaw nga na I love you, diba? Kasi dun sa serye nila, pasigaw din yung kay Paolo, yung mahal kita, di ba? Meron silang confrontation. Pinagdikit ngayon yung sa show, yung I love you tsaka yung mahal kita. Ganun na palang uso ngayon. Sigawan. Pero ako nung nakita kong isinigaw ito ni Kim dun sa show, wala na talaga, tapos na ang laban. As in, sulit-sulit talaga yung bakasyon nilang dalawa. As in, si Kim talaga wala na, nakakahon na siya dun sa mundo na napapasaya siya ng pagmamahal ni Paolo. Remember, ang babae, kahit na maraming problema yan, once na in love yan, may nagpapasaya, lumalabas yung ganda. Nahanap niya na kay Paolo ang inaasam niyang pag-ibig na gusto niya. Lalo na sa panahong meron siyang pinagdaanang mabigat na ang umagapay lang talaga sa kanya. Isa sa mga umagapay sa kanya na hindi siya iniwanan at pinabayaan ay si Paolo. Correct. Ayan na. Maraming fans ng Kim Pao ang talagang napaisip at napatanong kung bakit sasabak si Paolo Avellino sa sinulog nang hindi kasama si Kim Chiu, lalo na't nasanay ang publiko na madalas silang napag-usapan o iniugnay sa isa't isa. Natural lang ang ganitong reaksyon dahil kapag mahal ng fans ang isang tambalan, anumang hiwalay na galaw ay agad napapansin. Una sa lahat, mahalagang linawin na ang hindi pagsama ni Kim kay Paolo ay hindi agad nangangahulugan ng anumang problema sa pagitan nila kung meron man talagang namamagitan. Maraming posibleng dahilan kung bakit mag-isa si Paolo sa sinulog. 1. Work commitments ni Kim Chiu. Si Kim ay kilalang sobrang busy. May TV shows, endorsements, negosyo at iba pang personal commitments.
Posibleng may nakaschedule na trabaho o prior commitment na hindi pwedeng i-cancel. 2. Personal choice at boundaries. Hindi lahat ng lakad o biyahe ay kailangang magkasama. May mga pagkakataong gusto lang ng isang tao na dumalo sa isang event bilang sarili niya, hindi bilang kalahati ng isang love team. 3. Sinulog bilang personal o cultural experience ni Paulo. Posibleng may personal na dahilan si Paulo, imbita ng kaibigan, project-related appearance, o simpleng gusto lang niyang maranasan ang sinulog sa sariling paraan. 4. Hindi obligasyon ang laging magpakita bilang magkasama. Kahit pa may closeness o special na ugnayan, hindi responsibilidad ng mga artista na ipaliwanag ang bawat galaw nila sa publiko. May karapatan pa rin sila sa pribadong oras at desisyon. Sa kabilang banda, maintindihan din ng fans. Ang Kim Pao fandom ay emosyonal na invested, kaya kapag may ganitong balita, automatic ang tanong na, bakit hindi kasama? Pero mahalagang tandaan na ang katahimikan o kawalan ng sabay na appearance ay hindi agad negatibo. Dagdag pa, minsan mas healthy para sa isang tambalan na hindi lagi magkasama sa mata ng publiko. Nakakatulong ito para maiwasan ng sobrang pressure. Hindi ma-overanalyze ang bawat kilos. Manatiling natural ang anumang relasyon, personal man o professional. Sa huli, walang dapat ipag-alala hanggat walang malinaw na pahayag o senyales ng problema. Mas mabuting suportahan na lang sina Kim at Paulo bilang individual, igalang ang kanilang desisyon at hayaan silang mag-enjoy sa kani-kanilang ginagawa. Kung may ipapakita man sila sa tamang panahon, sila mismo ang gagawa nun. At kung wala, hindi ibig sabihin ay may mali. Minsan, ang hindi pagsama ay simpleng hindi lang talaga kasama sa plano. Walang opisyal na ulat o kumpirmadong statement mula kina Paulo o Kim na pahayag na hindi sasama si Kim sa sinulog dahil sa issue o problema sa pagitan nila. Sa ngayon, ang mga ganitong balita ay speculation ng netizens at fans, hindi official release. Narito ang ilang punto para mas maintindihan ang sitwasyon. 1. Hindi pagdalo ni Kim Chiu sa isang event ay hindi automatikong dahilan ng away o problema. Walang solidong balita na sinabing hindi siya pupunta sa sinulog dahil sa relasyon nila ni Paulo. Kung wala kay Kim sa isang event, pwedeng iba ang dahilan. Trabaho, schedule conflict, personal reasons, o commitment sa iba pang proyekto. Ito ay normal sa showbiz lalo na kapag busy ang aktor-actress. 2. May mga ongoing na projects sina Kim at Paulo. Halimbawa, may pelikula na My Love Will Make You Disappear, nabongga ang promo at inaasahang mapapanood na sa March 2025. Ito ay malaking project na parehong pinaghahandaan nila. 3. Fans at netizens ay mabilis mag-speculate. Tulad ng dati ng nangyayaring rumors sa social media, sama ng pakikipagsama sa events, travel, o kahit simpleng lunch date, agad nagiging topic ng chika ang relasyon nila. Mahalaga lang tandaan na hindi lahat ng diskusyon sa Reddit o TikTok ay verified fact. Dagdag pa, kabisado natin na in-enjoy ng fans ang tambalan nilang Kim Pao. Kaya karamihan ng reactions ay emotional at hindi factual. 4. Ang sinulog mismo ay cultural at public event. Ang Sinulog Festival ay isang malaking cultural celebration. Hindi required o expected na lahat ng artista ay magkasama o lalahok. May personal schedule, trabaho o ibang priority sa mga artista at yun ay hindi automatically sign ng tensyon. Buong pananaw ko, kung may balita na mag-iisa si Paulo sa sinulog, hindi ito automatikong proof ng alitan o problema kay Kim Chiu. Marami pang factors gaya ng schedule conflicts, trabaho o personal flow ng buhay nila na mas practical kaysa sa chika lang ng fans. Mas ligtas at fair na hintayin ng malinaw na pahayag o official announcement mula mismo sa kanila bago i-conclude ang anumang rift o issue. Kung may latest source or official statement tungkol sa sinasabi mong balita, pwede mo ring i-share para tulungan kitang i-analyze pa ito ng mas tumpak. Sa totoo lang, normal at understandable ang naging reaksyon ng Kim Pao fans. Kapag nasanay ang publiko na laging magkasama o inuugnay ang dalawang artista, lalo na kung may malakas na tambalan at chemistry, kahit simpleng hindi pagsama sa isang event, ay nagiging malaking tanong. Hindi ito dahil sa pagiging OA ng fans, kundi dahil invested sila emosyonal sa tandem ni Kim at Paulo. Pero kung titingnan natin ito ng mas malalim at mas kalmado, hindi dapat agad yan na mali siya ang pagpunta ni Paulo sa sinulog ng mag-isa. Una, ang sinulog ay isang malaking cultural at personal na event. Hindi ito love team activity o required appearance bilang pair. Posibleng inimbitahan si Paulo bilang individual, bilang artista, bilang kaibigan, o bilang taong gustong maranasan ang pista.
Hindi naman automatikong kasama sa imbitasyon si Kim at hindi rin obligasyon ni Paulo na laging may kasama sa bawat lakad niya. Ikalawa, sobrang busy ni Kim Chiu. Matagal na nating alam na sunod-sunod ang projects niya, TV, endorsements, negosyo at iba pang commitments. Sa mundo ng showbiz, isang araw na conflict sa schedule ay sapat na dahilan para hindi makasama at hindi ito nangangahulugang may problema, tampuhan o paglayo. Ikatlo, dito pumapasok ang isang mahalagang punto. Hindi lahat ng galaw ng mga artista ay kailangang i-align sa expectations ng fandom. May karapatan sina Kim at Paulo na gumalaw bilang sarili nila. May sariling oras, lakad at desisyon, kahit pamahal sila ng fans bilang tambalan. Sa katunayan, minsan mas healthy pa ito para hindi ma-pressure ang anumang relasyon, personal man o profesional. Aminin natin, madalas ang katahimikan o simpleng hiwalay na lakad ay mas pinapalaking issue ng social media. Isang post, isang biyahe, isang event, nagiging basehan agad ng kung ano-anong hinala. Pero sa totoo lang, walang malinaw na pahayag o senyales na may problema sina Kim at Paulo. Ang meron lang ay assumptions. Dagdag pa rito, hindi rin fair na i-require na laging magpakita bilang magkasama para lang ma-reassure ang fans. Ang tunay na suporta ay hindi nakabase sa dami ng sabay na appearance, kundi sa paggalang sa kanilang personal na espasyo at desisyon. Sa huli, ang balitang ito ay hindi patunay ng hiwalayan, hindi kumpirmasyon ng issue, hindi rin dapat gawing dahilan ng pag-aalala o negatibong haka-haka. Mas mainam na tingnan ito bilang isang normal na pangyayari sa buhay ng dalawang abalang artista. Kung may dapat man gawin ang fans, iyon ay ang magtiwala, maghintay, at patuloy na sumuporta, hindi lang sa Kim Pao bilang tambalan, kundi kina Kim Chiu at Paulo Avellino bilang magkahiwalay na individual. Kung may ibabahagi man sila sa tamang panahon, kusa nila iyong gagawin. At kung wala, hindi ibig sabihin ay may mali. Minsan, ang pinakamalalim na koneksyon ay hindi kailangang ipakita sa lahat ng oras. May ilang mahalagang punto pa na pwedeng idagdag sa balitang ito para mas maging buo at patas ang pag-unawa ng mga fans at netizens. Una, mahalagang tandaan ang epekto ng fandom culture. Sa lakas ng Kim Pao fandom, bawat kilos nina Kim at Paulo ay nagiging simbolo. May kahulugan, may interpretasyon. Pero minsan, ang sobrang pagbabantay ay nagdudulot ng maling pressure sa mga artista. Kapag napapansin nila na kahit simpleng pag-attend ng event ay nagiging issue, posibleng mas piliin nilang maging tahimik o pribado, na lalo namang napagkakamalang may tinatago. Ikalawa, may hangganan ang public image at private life. Ang ipinapakita lang nina Kim at Paulo sa publiko ay isang maliit na bahagi lang ng totoong buhay nila. Hindi natin alam ang mga personal na usapan, plano o desisyon nila sa likod ng kamera. Kaya ang hindi pagsama ni Kim sa sinulog ay maaring isang simpleng desisyon na walang kahit anong emosyonal na bigat. Ikatlo, posible ring strategy ito sa career. Sa showbiz, minsan sadyang inihihiwalay muna ang galaw ng mga artista para hindi ma-overexpose ang tambalan o para bigyang diin na kaya nilang tumayo bilang individual. Hindi ito kakaiba, lalo na kung parehong may malalaking proyekto ang dalawa. Ika-apat, mas mahalaga ang consistency kaysa isang event. Kung pagbabasehan ng mga nakaraang buwan, walang malinaw na pagbabago sa respeto at suporta na ipinapakita ni Kim at Paulo sa isa't isa, sa interviews man o sa trabaho. Isang event lang ang sinulog, hindi nito kayang burahin o baliktarin ang mas malawak na konteksto ng kanilang samahan. At panghuli, magandang paalala ito sa fans. Ang tunay na suporta ay marunong maghintay at magtiwala, hindi nagmamadaling mag-conclude. Sa halip na mag-alala, mas makabubuting ipagdiwang na patuloy na active, healthy, at successful ang parehong artista. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi dagdag kaba kundi paalala. Hindi lahat ng hindi nakikita ay nangangahulugang may mali. Minsan ito'y simpleng patunay na may sariling mundo at desisyon pa rin ang mga iniidolo natin. At doon nagsisimula ang mas mature na fandom.